Nako, exciting ang anniversary natin sa Wish Ko Lang because hindi lang drama or hindi lang yung tutuparin natin yung mga wish, dalawang story ang makikita natin per episode. Isang drama story na hang sa totoong buhay. Yung next story, yung mga pinapadala sa Facebook page ng Wish Ko Lang. So yun ang mga tampok sa anniversary ng Wish Ko Lang. Yung mga sana all moment ng mga kapuso natin itatampok. From day one ng Wish Ko Lang, 24 years ago hanggang ngayon, ang constant is nagtutupad tayo ng mga wish, no? Yun ang constant sa lahat ng program natin. So, ang masasabi ko tungkol sa Wish Ko Lang, hindi lang siya dramatization, hindi lang siya nagkakwento, kundi may impact din sa buhay ng tao. Very life-changing dahil minsan nababago yung buhay ng tao dahil na nga sa pag-grant natin ng wish, dahil sa pagkwento, sa pag-share sa atin ng kwento niya. At marami rin syempre yung na-inspire pag nakikita nila na dati, medyo may mga challenges sa buhay, ngayon nalalampasan unti-unti. Gusto kong iparating sa mga viewer natin is yung gratitude namin as a show. We've been here for 24 years. Marami rin tayong challenge na napagdaanan. I just like to say thank you so much, staff, first and foremost. Yung mga writers, yung mga producers, yung mga researchers, camera people, yung directors, everyone part of Wish Ko Lang. Talagang it's really all them, So, tayo naman ay supporting role lang, pero sila talaga yung nagpapatayo ng mga episode week after week. Thank you so much for supporting us all these years. Nakakatuwa dahil dati yung mga nanay, yung nanonood sa amin, ngayon yung mga anak na nila yung nanonood sa atin. Sinasabi nila, nako, dumaki ako na nakikita ko yung nanay ko nanonood ng Wish Ko Lang. Then now sila naman yung nanonood. So, thank you very much for all the support all these years. And sana patuloy kayong mag-manifest ng mga wish nyo sa atin kasi malay natin baka yung wish nyo na yung susunod nating tutuparin. Kung pwede lang natin mag-grant yung lahat ng mga wish na nakikita natin online. Pero syempre, iniiba-iba namin every time, no? Kasi gusto namin to appeal to as many people as possible. So, paiba-iba yung mga wish na ginagrant natin. And sometimes there are stories that are very hard to tell, very difficult to tell. Minsan, kahit na medyo complicated yung story or medyo adult theme, kaya minsan medyo nababash tayo dahil minsan very adult yung theme or medyo very progressive. Pero kami sa Wish Ko Lang, we'd really like as much as possible to grant all sorts of wishes, to tell all sorts of stories kahit na mahirap ikwento yung particular story na yon. Minsan may mental health issues, abuse, yung mga story, yung mga marital problems, ganyan. Sometimes, very difficult na nailahad yung mga kwentong ito, but we really want to appeal to as many people as possible. If some stories are very hard to tell, pero if we won't tell it, who will? Kaya yon, gusto namin talaga na as much as possible, lahat ng kwento, we will be open to it. In terms of yung mga nagbago naman, and all these years, kasi di ba, constantly nagtatry tayo na mag-calibrate depending on the times, no? Pero dati, yung karamihan ng mga stories natin, nakukuha natin through snail mail. So, talagang kung makikita mo yung opisina ng Wish Ko Lang dati, talagang sako-sako ng mga letters, no? From our letter writers. Pero ngayon, ang karamihan ng mga stories na nakukuha natin through our Facebook page. So yun ang isang malaking kaibahan, but the stories are still the same. They're authentic stories from people who wish for others, who want to change other people's lives, and that's one thing na hindi nagbabago sa Wish Ko Lang.